Good morning mga ka-farm lot. Bali nandito po kami ngayon sa Tagkawayan, Quezon kung saan bibisita po kami ng property na may sukat na 6.9 hectares. So bago po ako magsimula, paki-like, paki-share and subscribe po muna sa ating YouTube channel, and then paki-pindot po yung ating notification bell para updated po kayo lagi dun sa mga property po na ibablog po natin. So bali for today's video, magbibisita po tayo ng property na along Barangay Road. So isang magandang property po yung i-check natin for today. Ayan, so nandito na po ako sa may pinakatapat ng property kung saan hinahagip na po natin ng camera po yung mga road po niya. So napakagandang property nito kasi ito po ay sinipit ng kalsada. So mamaya i-explain ko lahat yan sa inyo. So pakita ko muna po yung pinaka-itsura ng road. Ito po ay cemented road na mismo sa tapat po ng property. Ayan. So may line tayo ng kuryente. Ayan. And then may source tayo ng tubig. Ayan, makikita nyo yung parang pinaka-ilog na yan. So mamaya lalapitan ko din yan. Pakita muna natin. Ayan. Ayun na po yung aking mga kasama, nag-iikot na sila para makukuha nila yung ibang info about this property. So tara po, magsisimula na tayong mag-vlog. By the way, I'm Olive, your site locator dito po sa Greenfield Realty. Bali, welcome po sa aming YouTube channel. So tara, let's go. So explain ko lang po, bali po yung property, bali dito po ako nakatayo po dun sa end ng property. Mamaya papakita ko sa inyo yung kung saan nag-start yung ating 6.9, pero mas pinili kong mag-vlog muna dito sa may pinakadulo. So bali nandito na po kami sa pinaka end po ng kanyang frontage. Bali ang explain po sa atin ng ating guide, bali ito pong tulay na to, dyan po mag-e-end po yung property. So ito po ay sakop po ng property. And then ito po kung saan kayo makakita ng mga upuan na yan po ay sakop din po ng property po. So ang explain po kung bakit may mga upuan na dyan, may upuan na dyan parang bench style. Yan daw po kasi ay dati pinagpapaliguan. So marami daw po mga payong-payong dito dati na hindi na rin po naasikaso ng barangay. Yan daw po ay pinalagay sa dyan ng barangay para kumbaga yung ibang dumadayo dito meron silang place para po mamasyal or magpahinga. So yan naman daw po ay pinagpaalam sa may-ari, pero kung sakali daw po na aalisin ng may-ari, pwedeng-pwede naman po. So si kapitan po yung si kagawad po yung kasama po natin, kagawad po siya dito sa area na to, dito sa barangay na to. So yan po ay sakop po ng property itong part na to, yan. And then didiretso po iyan papunta doon. So ito po sakop na po yan hanggang dun po yan sa may dulo. So ito po ang frontage po nito, mamaya sabihin ko po sa inyo, bali mahaba po yung pinaka frontage po ng ating property. So pakita ko lang po muna sa inyo, yung property po natin ay meron pong magandang view, ayan. So pwede daw pong paliguan talaga yan, pero sa ngayon nakita ko medyo marumi yung tubig. So hindi na natin alam kung talagang napapaliguan pa siya, pero dati daw po ay malinis yan. So marami daw pong nadayo rito ng paliligo. So may line po tayo ng kuryente hindi, may mga street lights na po tayo dito sa pinakadulo ng property. Ayan. Ito pong kabila na to, sakop po yan ng property. Ayan. Hanggang dun po yan sa may pinaka tulay. So yung pinaka ayun po yung pinaka-ilog. So ang style po nito sa part na to ay nag-pizza style siya. So pumaganyan po siya, ayan, pumaganon, and then dito naman po sa may pinakakabila is gumanon din po siya, So nag-pizza style siya, nagsalubong po doon sa may dulo itong kapraso po na to. So kapraso lang naman daw po yan. Ayan, itong part na tong lupa na po na ito. And then dito naman po, yan, dito po yung medyo kalawakan na, papunta po doon sa dulo ng frontage, at ito rin po, nakaharap na po siya both sa kalsada. So ang style po ng ating property, bali po, meron po tayong frontage dito po sa dalawa na to. And then magkakaroon din po tayo ng frontage dito po sa another line po ng Barangay Road po. So lapitan natin.
So yung bali, explain ko din. Ito pong frontage po natin ay maglalaro po na sa 200 meters. So both side po 200 meters and then 200 meters po dito. So didiretso naman po yan papunta dito. So same lang din po na magiging frontage. Pero magkakaroon din po tayo ng frontage dito sa may kabila. Kung saan meron pa rin pong road dito. Kagaya nung nasabi ko, sinipit po kasi siya ng kalsada. So meron din po tayo magiging frontage dito sa may road na to. Yan po ay tatagusan po niyan ay maraming barangay. So mamaya i-explain sa atin ni Kagawad yung kasama po natin So ito po ay maglalaro sana sa 50 meters kung saan po nakaupo yung aking mga kasama yan. And then dito sa both side, ulitin ko lang, ay 200 meters and then 200 meters po And then ito naman pong part na to, ito po yung naging courting pizza. So gumanon po siya, yan nagsalubong po sa pinaka dulo niya, nagsalubong na po siya pumaganon. So courting pizza po talaga yung naging style nitong parang natirang lupa na to. So maliit na portion lang naman daw po yan kasi nga po ay kinain po siya ng kalsada or sinipit siya ng kalsada. So ito na po yung pinaka property. Kagandahan po nito, itong property na to nasa sentro kayo. So daanan po ito ng mga sasakyan, daanan po ito ng mga tao. At the same time po ay merong ditong pasyalan, ayan, kung saan pagdating daw po ng hapon maraming tao dyan. So magandang idea maglagay tayo ng negosyo dito sa part na to. So tara, dito muna tayo sa may sinipit ng kalsada. Check na po natin. Kagandahan nito, may line tayo ng kuryente dito. So ito po yung part na maliit, ayan, flat naman siya. Ito po yung mga niyog po ayan, kasama po yan sa property. So hanggang doon lang po yung pinaka part ng property, yung pinaka frontage niya dito sa may gilid ng kalsada. So papagano na po tayo, papasok na tayo doon. So bali sakop pa, doon ako galing po so sakop pa rin po ng property to, both side. Ayan, dito tayo nagliban sa sinasabi ko pong isa pang road na sinipit ng kalsada. Yan po ay tatagos po ng 6 or 5 barangay po. Yan po ay tatagos ng Santa Monica. So marami po talagang nagdadaan diyan. Hindi pa lang po nasisemento, pero kasya po ang 4 wheels. So napakagandang property kasi pwedeng-pwede mong pagtayuan ng business dito and then at the same time dito. So, ang kalsada po natin ay kabi-kabila. So, ang nangyari po is sagana itong property na to sa pinaka-road. Daanan po talaga ng tao as in, kumbaga po ay sentrong-sentro ka po dito sa maraming barangay po dito na nakapaloob dito sa may lugar na po na ito. So, dadaanan ng property mo. So, magandang idea. Magkaroon talaga ng business yung makakabili nito. So ito na po yung property. Ayan, gusto ko makikita niyo po yung parang ilaw na yan, street light. So dito na po naputol po siya and then ito na po yung kalawakan, tapos papagano na po siya. Ito po yung nakaharap na sa kalsada. Ayan. Papaganyan po papaganyan na po siya. So yun na po yung may mahabang frontage. So tara, ikutin natin. So napakahabang explanation about dun sa road. Talagang kailangan i-detalye nating mabuti. Ay opo, Nay. Makikita po kayo. Mag-hello po kayo sa aming YouTube channel po. Ayan sila nanay o sila. Nangunguha sila. Buli po ba iyan? Okay. So tara, ikutin natin. Dito muna tayo mag-start. Bali, ito po yung lalakaran ko. Sakop na po ito ng property ha. Tayo po ay nasa 6 kilometers po na barangay road yung dinadaanan po natin papunta rito sa property. 6 kilometers po tayo para makalabas po tayo ng national road. Ayan, kasako pa po yung mga buli na yan, hindi mga
May kataasan po na niyog na yan. And then kagandahan po nito dito sa pinaglalakaran po natin, dito sa binibidyohan po natin is flat area po tayo. So mas maganda yung property. Bali dito po sa right side kung saan ako nakatayo, flat area po siya. And then dito naman sa left side ko, medyo nag-slope po tayo ng konti. So dito muna po ako nagsimula sa may pinakadulo. Mamaya pupuntahan natin lahat ng side by side ng property. Pero dito muna tayo sa may palayan. So punta tayo doon sa may bandang likodan. And then makita daw po natin yung palayan. Ito po ay nasa 12 pitak. So tingnan natin. Ang ganda ng view. Wow. Yan, sakop po ito. Itong hinahagip ng camera natin, sakop na siya. Pakita lang nating mabuti. Ayan, ang ganda. So price reveal po tayo dun sa mga nagre-request po sa akin na ako daw po ay magbigay na agad ng price dito sa mga property na binablog ko. So pagbibigyan po natin ating mga viewers po even nakalagay po dun sa baba yung pinaka details, description niya. So re-reveal na rin natin para dun sa mga nagre-request po na mag price reveal po tayo during dito po sa pagbablog natin. So ito po ay binibenta po ni seller po tayo. So napakagandang property at napakamura. May sukat na 6.9 hectares. So kung saan nakatayo yung aking makasama, ayan po ay kasama po sa property po. Ayan no, yung nakikita po ng ating, nakikita niyo po sa ating camera, lahat po yan ay sako po yan. So medyo may kasukalan lang pero kitang-kita mo yung ganda ng view. Ayan oh. So bet na bet ko tong property na to kasi ito po ay ang haba ng frontage. So bet ko yung mga property na may mahabang frontage. Kumbaga pagbaba mo ng sasakyan, nandun ka na agad sa property. Wow, ganda. Bali narating na po natin yung sinasabi pong 7 pitak po na palayan bali ito na po siya. So kung saan nyo makikita yung yan yung puting baka na yan, hanggang dyan po yan, and then hanggang dun po yan dun sa may puting baka ulit. Ayan. So ito po estimated ko, wala pa po siyang 1 hektarya. Ito po ay kulang-kulang 1 hektarya lang na palayan. So maganda rin po flat. And then sako pa rin po yung kung saan nakatayo yung aking mga kasama. Ayan. Ganda, gandang property. So explain ko lang po bali may napansin po kasi akong pathway dito. So tinanong ko po yan kay Kagawad, bakit may pathway? Ayan po kung saan po natin makikita yan, tingnan natin. Ayan to po Itong pathway po na to ay sadya daw pong ginawa daw po yan nung wala pang road doon. Dun sa pinaka barangay road po So sila po ay nagpadaan ng mga tao dito papunta dun sa may dulo po, doon sa kung saan lumalakad yung aking mga kasama. Pero ngayon daw po, kung may mga road na pwede silang pagpasukan papunta sa kanilang mga property, ay pwede naman daw po itong isarado. Pero sa kanila daw po kasi, kung napakalaki naman po ng kanilang area, and then kung makakatulong, sila daw po ay talagang nagbigay muna ng pansamantalang daan doon sa mga tao po na naninirahan dito. Pero kung sakali pong mai-avail to ng gustong bumili at gustong saraduhan, wala naman daw pong magiging problema dahil meron naman daw pong nakaayos na road para sa kanila. So nasanay na din po kasi yung mga tao na dito dumadaan, pero kung gusto pong saraduhan na makakabili, so rights naman po daw nila iyon. So tara, ikot pa tayo. Bali ito pong palayan na to ay siya po ay nag-aani ng nasa 250 balde po every 1 year po iyan. So twice a year po siya natatamnan kasi may source tayo ng tubig. So magiging nasa 500 balde every year.
Yan po kubo na yan, kasama po yan sa magiging bentahan. Bali yan po ay pinatayo po ni owner para po dun sa nagbabantay po ng palay po ano pag nagpapatanim sila. Tapos po lapit tayo para ma-explain ko mabuti. Bali makakat na po yung pinakapalayan po natin dito sa may pinaka yan kung saan nakatayo yung baka po na yan ano. So yung property po hanggang doon na lang, tapos yung dulo na hindi na po sakop. Tapos more on dito na tayo sa left side na po tayo lahat. Ayan, kung saan makikita po natin yung mga niyog. Ayan, may mga hardwood tayo. Mamaya tingnan natin kung makakapasok tayo. Pero sabi ni Kuya, ayun po si Kagawad. Meron daw po tayong papasukan doon na medyo maalwan pasukan. So pupunta tayo dyan. Ang ganda talaga. Sakop po yung mga niyog na yan ha, lahat. Ganda. Ito magandang idea, nakikita ko dito. Pwede ito ilote-lote. Flat kasi dito eh. So kung hindi natatamnam ng palay yan, pwedeng ilote yan. So hindi tayo makakapasok dito ha, medyo masukal po yung part na yan. Pero maganda, flat pa rin naman siya. So magigilid na lang tayo. Yan, hanggang doon po yan. Laki ng sakop yan, hanggang doon sa may dulo pa yan. So dito tayo tinuro ni Kagawad. Tara. Bali ito po property na to ay meron na lang tong 100 puno po ng niyog. And then ito po ay naglulukad na lang po ng nasa 5,000 kapuno ay kabuo po ano. So medyo may kakuntian na yung ating niyog. Pero maganda pa rin naman. Iba property. Ano yan? Ay! Ito na agad yung kalsada? Oh, okay. Ayun yung boundary oh. Yung tinuro ni ma'am kanina. So lumusot tayo sa kalsada ulit. Dapat ng video yan. Ano ba? Sige. So, bali meron pa po tayo dito sa kabilang part ano. Oo, yung kabilang yan. Ano pa yan? May daan pa rin yan dyan. Paikot. Doon ang labas natin sa may ating tinigilan. Okay. So both side po ano. Both side ay property po. Yan ang boundary. Yung Alin po? poste na yun. Ay okay. So nandun yung pinaka-start ng property. Yan po ang poste na yan. Diyan po nagsimula yung pinaka-property. Para makita niyo yung kabilang yan. Sige po, pwede naman. Ang ganda no. Ito pwede ipasok po sa sakyan dito oh. Pasok ang sasakyan dyan. Kapantayan ng ano? Kapantayan siya ng road. Ginawang Oo. pasado rin dati yan eh. Ikot doon. Quality. Quality yung property. Ang ganda. Pwede po tayong lumiban dito sa may right side po natin para makita naman po natin yung ganda ng right side. Sige po. Tara. Sunod tayo kay Kagawad. So binisita na po natin yung left side po natin ano, nakakalahati tayo. Itong kalahati na to mamaya tatry po natin kung mapapasok po natin, medyo masukal. Pero kagandahan po ng property is hindi po tayo elevated. Kapantayan tayo ng road. Tapos nandun lang po yung pinaka-start. So dito kahit saan dito pwede natin ipasok yung sasakyan. Pero dito daw po ay nakasanayan na daw po kasing pasukan to ng sasakyan. So mapapansin po natin medyo malinis na po siya. So dito kulang lang sa linis. Pero ang haba ng frontage. Tapos dito naman po tayo sa left side. So papasok tayo dyan para makita natin yung kalawakan po na yan. Hanggang dun pa po yan no. So dito tayo papasok. Dito sa may malinis na to. So po sako pa po yung mga niyog na yan ha. Kagaya po nasabi ko, tayo po ay natuhog ng kalsada. So both side po. So dito tayo galing dyan sa area na yan, yung kahabaan na yan. And then lumusot po tayo dito sa may dulo po na to. Ano? So nagsuggest po ako kay Kagawad na dito naman tayo papasok. So tara.
Ito pong property na to, itong patungo dito sa property na to, ito po ay may cemented road na po na nasa 1.5 kilometers. So sa kabuuan po niya na nasa 6 kilometers, may 1.5 kilometers na po na cemented road. So ongoing naman po yung pagpapagawa ng kalsada rito. So hopefully mga ilang taon pa, cemented road na rin po itong part na to. So, sako pa po yan oh. Flat yung binalakaran natin. Wow, ang ganda dito. Ang dami niya mga hardwood. Bali, ang pinaka-boundary po nitong property na to another property ay sapa. So, may source po tayo ng tubig. Ang ganda. 6.9 hectares. Oh, na-amaze naman ako dito. Ang ganda. So ulitin ko, kagaya ng mga nasasabi ko sa mga property na nagagandahan po ako, thumbs po ako ulit dito sa property na ito. So quality property. Ganda talaga. Yan, pasok pa tayo. So price reveal po tayo. Doon po sa mga nagsasuggest po sa akin na ako po ay magbigay po ng price during the time na nagbablog po ako. So magpa-price reveal na po tayo. Ito po ay binebenta po ito ni seller sa halagang 60 per square meter. So sila naman po, ang sabi po nila, ibibigay na po nila sa sagad na presyo. So magne-net na lang po sila. So wala na po silang iintindihin. Yun po yung pinaka-price na nila dun sa kanilang property. So I think naman po ay about dun sa price and then about dun sa quality ng property. Okay naman siya sa akin. Kasi talagang ang ganda po niya, as in. So 60 per square meter. 6.9 hectares. Quality property. Bali, ang pinaka-boundary po nitong property na to, dito sa may pinakaloob po, bali itong puno ng kawayan na yan. So, another property na yun nasa likod niyan. Bali, dito po, magbabaybay na lang po tayo. Yan, iikutin natin para lulusot naman tayo ulit sa may pinakakalsada. So, dito po tayo galing. Ayan, yung magandang view na yan, dyan tayo galing. Ikutin na lang po natin, tapos lulusot na po tayo dun sa kalsada na ulit. So kanina po kausap ko si Kagawad, sabi po niya ito po ay may zoning na. So magandang property. And then about naman po sa documents, ito po ay OCT. And then patay na po yung nasa title. So yung magkakapatid na lang po yung nagbebenta. So medyo nag-slope tayo ng konti rito, hindi naman tayo makakapasok at medyo masukal. So magigilid na lang tayo dito sa medyo flat na area. Kagandahan nitong property na to, kumpleto na po So meron tayong source ng tubig. Ang line ng kuryente nasa pinakakalsada na. And then meron din tayong signal ng cellphone. Ayan. Yan, magigilid na lang tayo.
Medyo masukal dito sa part na to. Pero doon sa mga bungad niya, sa mga tabi ng road, ang ganda. Mas naaalagaan nila yung mga nasa tabi ng road. Dito sa may bandang dulo, yan, tinubuan na siya ng mga damo-damo. So, ang travel time po natin, kung halimbawa manggagaling po kayo sa Manila, papunta po rito sa Tagkawayan, almost nasa 7 hours po ang biyahe po natin. Pero dahil po may mga binubutas na diversion road na manggagaling po or bubutasin po Manila to Tagkawayan to Bicol, so mas mapapadali na po yung ating travel time po. So hopefully po matatapos na yan. Maggilid na lang tayo, medyo masukal talaga dito sa likod. Pero yung sa harap, ang gaganda ng mga view. Lalo yung unang pinasok namin doon sa may dulo ng frontage. And then kagandahan nitong property ito, kagaya po ng nasabi ko, ito po ay sagana sa kalsada. Sinipit siya ng kalsada. Yan, bali inikot po namin, bali dun po kami galing. Ayan, di siya medyo masukal na yan. And then lulusot po kami rito doon sa kung saan ako unang nag-vlog. Ayan, lulusot po kami dito. So parang inikot lang po namin yung left side. Naglusutan po kami doon sa dulo ng property hanggang dito naman sa kabilang dulo kung saan, ayan, makikita na natin yung mga bench, yung mga upuan, o diba, ang gandang property. Bali kung i-rate ko po itong property po na to ay nasa 100% na semi-slope. Yung pagka-slope niya is napaka-gradual. Talagang parang tubig lang na umaalon. Ganun lang po yung style. Ayan po, nakaparada na aming mga motor. Ganda. So di lang talaga namin nalusutan yung mga ganyan kasukal na part po so hindi namin masyadong naikot. Bigyan mo may tuliguan dito. Oo nga, ang sarap maligo dito Ano mo na pwedeng gawin nga dala ng property kung mabigyan. So kasama pa po ito sa property. Pakita mo yung yung slide. Gandang property. Yan dito ako galing kanina. So dito lang ako lumusot. Bali inikot ko lang po talaga yung pinaka area. So yan po, bali nandito na po ako sa may pinaka barangay road ulit. Kagaya ng nasabi ko, napakagandang property. Bali may frontage sa may left, may frontage sa may right, and then may frontage pa rin po siya doon sa pagkakasipit po niya ng kalsada patungo doon sa 6 na barangay po. So napakagandang property talaga. Bet na bet ko. So sa mga interested po na buyers na gusto po ng property along Barangay Road na mahaba ang frontage, ayan, ito na po yung marerecommend ko po sa inyo. So pwede nyo po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. Ayan. And then kung sakali po na meron po akong hindi nabanggit na details about this property, meron po kaming description sa baba. So paki-click na lang din po iyon. So babalik na ako dun sa aking mga kasama. Gandang property. Cemented road pa to. Kahit saan ka, kahit mag-ikot ka ng property gamit ang motor, once na nalinis to, ay kayang-kayang ipasok talaga kahit saang side ang sasakyan. Ang ganda. So yan po. Thank you po.